Dahil sa pagdaan sa asteroid belt, nagkaroon ng malfunction ng spaceship. Isang hibernation pod ang nag-activate, nagising si Jim Preston, isang mechanical engineer na kupal. Nang magising siya, inakala niyang 4 na buwan na lang ang biyahe. Pero sa observatory, nalaman niyang 70 taon pa ang kailangan bago makarating, nagising siya ng sobrang maaga at hindi na siya makabalik sa hibernation, for the panic na si Gago. Sinubukan niyang magpadala ng mensahe sa Earth, pero aabot ng 55 taon bago makakuha ng sagot, kawawang nilalang na siya. Sa barko, ang tanging kasama niya ay si Arthur, isang android bartender, AI lang ito kaya walang kwenta. Dahil sa labis na kalungkutan, sinubukan ni Jim na magpakamatay sa airlock, pero hindi niya itinuloy. Nakita niya si Aurora Lane sa isang hibernation pod. Hinalungkat niya ang files nito, napanood ang mga interview, at labis siyang na-in-love. Si Aurora ay isang manunulat na may round-trip ticket pabalik sa Earth. Naisip ni Jim na gisingin si Aurora, alam niyang parusa ito dahil mamamatay silang dalawa sa spaceship sa sobrang tagal ng paglalakbay. Pero sa huli, hindi niya kinaya ang kalungkutan at ginising niya si Aurora, para damay-damay na to. For the panic si Aurora nang malaman niyang 70 taon pa ang biyahe at hindi na siya makakabalik sa hibernation. Nagkasama sila ni Jim, inuto siya ni Jim, at nagpauto naman si Aurora. Pero kahit na ganon ay unti-unting nahulog ang loob ni Aurora sa kanya. Nag-date sila, nag-spacewalk, at naging magkasintahan. Isang araw, habang nag-uusap si Arthur at Aurora, hindi sinasadyang ibinunyeg ng Marites na android, na si Jim ang kupal na sadyang gumising sa kanya. Galit na galit si Aurora, binanatan si Jim. Hindi niya mapatawad si Jim sa pagkuha nito sa kanyang buhay, at pagsira sa kanyang napakagandang future. Tumaas ang mga malfunction sa barko, at isang crew member, si Gus Mancuso, isang deck chief, ang nagising din dahil sa malfunction. Nalaman ni na Jim at Aurora kay Gus na may malaking pinsala ang barko dahil sa asteroid at kailangan itong ayusin agad, o tuluyang masisira ang buong vessel. Nagkaroon ng pag-asa ang dalawa dahil kay Gus na maraming alam sa spaceship at access. Kaso walang kwenta pala si Gus dahil mamamatay na ito dahil sa hibernation sickness. Bago mamatay, ibinigay niya ang ID bracelet niya. Nakita ni na Jim at Aurora ang problema, isang butas sa hull malapit sa reactor control computer. Naayos nila ang butas, pero kailangan nilang buksan ang machine mula sa labas para palamigin ito. Dito ay kailangan niyang mabuksan ang vent door at manatili doon habang umiihip ang sobrang init, alam niyang mamamatay siya. Inutusan niya si Aurora na event ang reactor, pero for the away muna sila, pero ginawa ni Aurora ang utos ni Jim. Tagumpay ang pag-vent, pero nasira ang tether ni Jim at bumaba ang pressure sa suit niya. Mabilis na nag-suit up si Aurora at lumipad palabas para kunin si Jim. Naisugod siya ni Aurora sa infirmary, kaso patay na si Jim. Ginamit niya ang bracelet ni Gus para i-revive si Jim gamit ang medical pod. Nabuhay si Jim dahil sa pagmamahal ni Aurora, pinatawad siya ni Aurora. Kaso parang tampo na si Jim, sinabi nito na pwede niyang gamitin ang medical pod bilang hibernation pod. Inalok niya kay Aurora na bumalik sa hibernation, habang siya ay mag-isang mag-aantay hanggang mamatay ng mag-isa, at walang kasamang tumanda. Pero tumanggi si Aurora at pinili niyang manatiling gising kasama si Jim. Dahil dito iminungkahi ni Jim ang kasal. Nagkasama sila hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Makalipas ang 88 taon, dumating ang Avalon sa Homestead 2. Nagising ang crew at nakita ang barko na parang dugyot at punong-puno ng halaman. May nakita silang isang cabin, at iniwan ni Aurora ang mensahe tungkol sa buhay nila ni Jim sa spaceship nang magkasama ng happily ever after.